meron tayong f of x is equals to 2x squared minus x plus 5. Nara yan. Hirap na, mahaba ito guys. Check natin, sige. Ito na to, pwede na to eh. So pag ginawa natin derivative na ito, ano magiging sagot? Dali, para maintindihan natin kung paano mag-limits. 4 na lang. So magiging 4x minus 1. Gets natin yun na. Pag naka-fraction, mas mahirap yan. Anyways, titignan natin. So magkakaroon tayo ng 4x minus 1 ha. So ito yung sagot natin. Pero gagamitan natin siya ng limit definition. So basically guys, ito na yun. So ito yung gagawin natin. Limit. Anyways, balik tayo dito. So ito yung given. 2x squared minus x plus 5. So dinerive na natin siya using yung rules. Magiging 4x minus 1 dapat siya. Pero using limit definition, magkakaroon tayo ng the limit. Let's say delta x yung gagamitin. Pwede naman. Or h. Ng function natin x plus h or delta x na lang minus yung function all over yung delta x as delta x approaches to 0. Ito yung gagamitin natin. So basically sa unang etong term na to, lahat ng variable x dito papalitan natin ng x plus delta x. So magkakaroon tayo ng 2 kasi meron tayo dong coefficient na 2, may variable x, magiging x plus delta x siya. Then naka-squared siya. Minus, meron pa dito tayong variable x. So magiging x plus delta x yan. So don't forget, lalagyan mo siya ng parenthesis ha. Kapag mag-evaluate, kapag mag-substitute. Kasi lalo kapag may negative tas binomial. Baka kasi ang tanggalin mo to ng parenthesis, magiging negative x na yon minus, pero press lang pala. Anyways, magkakaroon tayo dito ng plus 5. Ito sa kabila. So ito guys, ito pa lang to sa f of x plus delta x ha. Meron pa tayong minus. Tayo ng f of x, which is kakopy mo lang tong function. Ooh, 2x squared minus x plus 5 all over yung delta x natin. Kasi yung limit as delta x approaches 0. Sa unang term, ibig sabihin dito sa part na to na una, lahat ng variable x, lalagyan mo siya ng h or delta x, depende kung anong variable yung ginagamit nyo. Anyways, magkakaroon tayo nito. So from here, simplify lang natin tong naka-factor, naka-binomial. So ibig sabihin magkakaroon tayo dito ng 2, then eto guys, magiging x squared plus 2 delta x, yung x nakalimutan. So magkakaroon tayo dito ng 2x delta x. Pag mag-factor ka dyan na ay mag-expand na, dapat di ka dyan nalilito. Then plus delta x squared minus x minus delta x plus 5. Ito pa lang yun ha. Dinistribute ka na yung sign. Then ayun. Then ito distribute na rin natin yung sign dito kasi pwede naman. So magiging negative 2x squared na to. Then ito magiging plus x minus 5. Tandaan. All over yung delta x natin. As yung limit delta x approaches to 0. So ngayon, pwede tayo mag-cancel dito ng mga pwede para limit yung given, para magkasya yung space. So meron ka ditong 5 na positive. So tanggalin na natin to kasi meron ditong negative 5. Then meron ka ditong negative x. Then meron ka ditong positive x. So maka-cancel na rin yun. Gets? So ito na lang, limit na yung given. Pero distribute natin to guys na to sa loob ng parenthesis. So bali magkakaroon ka dyan ng 2x squared plus 2 times 2x delta x magiging 4x delta x. Then plus 2 times delta x squared magiging 2
delta x squared. Then yung mga natira, kakopy natin. So meron ditong negative delta x. Then meron ditong negative 2x squared over yung delta x natin. Kasi yung limit delta x approaches to 0. So ngayon magka-cancel ulit tayo ng mga pwede. So meron tayo ditong 2x squared. So ka-cancel natin to kasi meron ditong negative 2x squared. So ngayon matitira na lang dito yung mga may delta x. Meron delta x dito, may delta x tsaka delta x. Copy lang natin yan. Meron tayong 4x delta x plus 2 delta x squared minus delta x over delta x as the limit of delta x approaches 0. So same process yung ginagawa natin. Factor out lang natin delta x kasi lahat ito meron delta x. So lalabas natin delta x para makancel yung denominator. So labas natin delta x, then divide mo lang siya kada terms. Ayan saan? May mali. Wait lang, check natin. So eto guys, magkakaroon tayo ng 4x. Then dito naman magiging 2 delta x. Parang may mali nga. Minus 1. Joke. So magkakaroon tayo nito. Tama naman, I think. Delta x. As the limit. Delta x natin approaches 0. So basically guys, eto guys, makakancel lang naman to. So matitira na lang dito is yung limit natin, which is 4x plus 2 delta x minus 1. Then ipa-plug mo na yung 0 sa delta x mo. So pag pinlog natin yun, magkakaroon ka dito ng 4x plus 2 times 0 minus 1, or this will become 4x minus 1 kasi makakancel lang to. So ibig sabihin ito yung magiging derivative mo using the limit definition. So pares lang sila. So nakakahilo lang to guys kasi pag namali ka dito ng pag times, wala na yan.